Magandang gabi mga kaibigan at taga-subaybay ng ating programa sa Punto por Punto at ngayong gabi, Punto por Punto review po tayo. At ang ating i-review ngayong gabi yung unang pagpasok ni Unmasking Lies sa ating programa. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. And maraming salamat Brother Wendell dahil meron tayong dito ngayon Brother Wendell na bisita, si Unmasking Lies, hindi po siya Katoliko, and ikikiter ko po siya ngayon na magtatanong. Unmasking Lies, try to click unmute para po makapagtanong ka. Hello? Yes, good evening. Narinig po ako, bro? Yes, naririnig ka. Okay. Salamat po kung ganun. Nandiyan ba si Bro Wendell? Yes, nandito po. Kasi yung nakarang tatanong ako about doon sa, di ba, yung exorcism, ganun nga, yung kay Padre Darwin na mayroong lumutang since walang napakitang video, ganun. Ito na naman katanungan ko kasi yung unang tanong about sa mga rebulto. Naong tanong ko ang Bro Wendell, totoo ba yun yung yung previous mga video na yung mayroon dong pasto na pinagbabasag yung mga rebulto ng Mama Mary, yung mga rebulto ng anything na rebulto ng Katoliko na may nangyari na baliw yung pastor o totoo ba yun? Wen? Yes, totoo. At yung isa, yung babae na sa parang Japan ba yun siya galing o Hong Kong na convert ng born again at binasag niya yung mga imahen at sinunog niya yung mga imahen. Nabutan pa nga namin, no? Kasama ko si Brad Tata, kasama ko si Dr. Ditsing. At mula noon, di na siya makatulog, no? Nagpatulong yung kaniyang tita sa amin. So si Dr. Ditsing ang nag-inject ng pampakatulog sa kanya dahil una, binigyan ng gamot pang patulog, walang epek. Kaya ginamitan na pangalawa yung ginagamitan ng injection na talaga. Di pa rin umiepekto. At nag-interview kami, yung mama pala niya sa babaeng yon, ang mama niya ay miyembro ng isang kulto, yung tinatawag na PBCM, no? O PBMA na kulto. So kaya malaking posibilidad na yung pangyayari sa kanya ay connected din sa kulto kung saan involved ang kanyang mama. Ay ganun po ba, Bro Wendell? Kasi ganito yung tanong ko. Hello, Bro Romel? Yes, naririnig ka, bro. Narinig pa ako. Okay. Ganun, ang punto ko kasi ganito. Ako kasi sinsa na, pero ako hindi talaga ako naniniwala dyan sa mga rebulto niyo. Kasi ako, based on sa aking saliksik, based talaga doon sa mga ancient mga Pero ganito na lang, pwede kayang ganito, papadalhan, titignan ko talaga kung may visa, papadalhan nyo ako, bibigay kong address ko, pero hindi ko pa kanong pangalan ko.
magre-request ako ng mga, mas maganda yung galing talaga sa inyo, bas-bas ni Bro Wendell, o kahit anong mga rebulto dyan, o ano, at gagawin ko at sim nung ginawa ng pastor, at saka bibidyohan ko pa, at titingnan natin kung may bisa talaga na may mangyari sa akin. Kapag meron, tagang mag-stop na ako mag-criticize ng mga rebulto. Pwede bang ganon? Based doon sa sinabi ni Unmasking Lies, padalhan siya, tapos agamitin niya, kung may bisa ba, hindi yan agimat dong. Ang sacramentals, holy and exercise sacramentals, ginagamit yan ng mga exorcist o ng deliverance minister. Walang paniniwala si Bahang Katoliko na may bisa yan. Actually, wala eh. Ginagamit lang yan as a symbol of the faith. Kumbaga, ibinabalandra mo ang pananampalataya mo sa demonyong kaharap mo. Yun ang reason. Ibinabalandra mo. Ngayon, kung malakas ang faith mo, yung kapangyarihan ng Diyos nadadaan doon. Para bang doon sa sa nangyari doon sa ahas na tanso. Oh, sa tansong ahas. Walang kapangyarihan yung tansong ahas. Pero ipinadaloy ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa tansong ahas para yung mga makagat at tumingin sa tansong ahas hindi malalason. Hindi ibig sabihin na yung tansong ahas may bisa. Mali. Yung request ni Unmasking Lies, mali. Or bawal sa inyo. Bro Wendell, i-challenge ka pa hindi yata. pwede. Bigyan sa ka clinic. namin ng Sabi ko na sagradong nga ba, imahen para namin at pagkatapos yung sagradong imahen ay bibidyohan mo para wasakin. Di pwede Ay, yun gano'n na para lang. sa amin. Hindi na lang. Yung ganang ginawa na ng pastor, bibili na. Sayang ng pera. Pero okay, sige, kahit isa, bibidyohan ko. O din, titingnan natin kung may mangyari talaga sa akin. Din, that time, kung meron talaga, sabihin ko may bisa talaga yung mga rebulto nyo. Na kailangan talagang kung talagang may mangyari sa iyo, paano mo na masasabi na may bisa kung nagiging baliw ka na? Hindi, may video naman, naka-upload, di ba? And that time, So, hindi, titingnan naman natin. pwede, hindi kami papayag Would advise na yung that. mga sagradong imahe na yan ay para lang sa pagsagawa ng tismo. Para sa inyo kasi sagrado. Bro Rendel, para sa kayo sagrado. Sa akin kasi wala yun, walang bisa yun. Wala kami problema kung hindi ka maniniwala o hindi. Basta sa Biblia, hindi lahat ng mga imahen ay ipinagbabawal at nang inutos ng Diyos sa ikalawang hari, kapitulo 23, 15, 18, basagin, wasakin, sunugin, yung mga Diyos-Diyosan ang hindi ipinagawa, galaw, yung imahen o larawan o monumento ng propeta. Kaya hindi lahat ng mga larawan o imahen ay bawal. Bro, ini-mute muna kita kasi sumasapa ko kay Brother Wendell, sumasagot pa. So, okay. Open your mic ngayon. Ay, ganun pa. So, ibig sabihin talaga, hindi, Bro Romel? narinig ba ako? Bro, John Ray, sandali lang po. Sandali lang po, Bro John Ray. Bro, Unmasking. Okay, bro. So, laktod ni istorya, hindi pwede. Hindi ako padalan. Or, sige, gagawa na lang ako ng sarili ko at din bibidyohan ko kung talagang totoo may bisa nga. Okay, yung sinasabi niya dito, ito isang uri ng kalapastanganan sa simbahang Katoliko. Siguro ayaw niya magpakita ng mukha dahil alam niya pwede siyang makasuhan doon sa mga sinasabi niya. Pero, ang sa atin dito is, kahit bumili pa siya ng kanyang sarili tapos gamitin niya, no? Pinapakita lang niya, hindi niya nauunawaan ng katuruan ng simbahang Katoliko. Kahit na ilang pang milyon ng bilhin mo, walang bisa yan. Bakit? Di naman agimat yan, boy. Ha? Di naman agimat yan. Kahit na anong gawin, di agimat yan. Pangalawa, kung sakali sagrado yan, tapos nilapastangan mo, magkakasala ka ng sacrilege. Ano yung sacrilege? Paglapastangan sa mga sagradong bagay. Mortal sin yan. Hindi ka na naniwala sa kumpisal. Kasi
Ang sa iyo kasi is pilosopo, no, na style na para bang atheism. Kung gagawin mo yan, magkakasala ka sa sacrilege. Kung ayaw mo magpapigil, bahala ka sa buhay mo. Hindi kailangan na tinan mo si Kristo, ha. Si Kristo talaga, may kapangyarihan talaga si Kristo. Oh. Pero nung hinamon siya na magpakita siya ng milagro, nagpakita ba ng milagro? Hindi napita ng milagro yung Panginoong Jesucristo. Hinamon na nga siya doon. In public pa yun, ha. Daming tao. Hindi nga nagpakita ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo eh. Oh, does it mean ba na peke siya? Hindi siya totoo kasi hindi siya napita ng kapangyarihan nung hinamon siya in public. Kalokohan tong si Unmasking Lies. Kaya nga, nung ako nakatapat nito, laging bugbog sarado. Ano na lang, sige, salamat na lang. Basta Kasi bro, ano, we don't Wendell, advise it. Hindi namin ina-advise talaga yan, no? Ang Hindi, aming advice kasi- lang is wag mo talagang Hindi nga. susubukan. Bro Romel? Yes, bro, John Ray. Subukan ko nga. Yes, okay, bro, Unmasking Lies, wala mang problema yon. Gawin mo sa sarili mo, wag mo lang kaming utusan. Walang problema yun, bro. Sige. Sige. I-try paano? mo sa sarili What mo. What if kung walang bisa? May sasabi ko ba talaga na wala talagang bisa yung mga rebulto nyo? Gawin mo na lang, bro. Hindi namin alam anong mangyayari Okay. kung ipahintulot sa Okay. Diyos. Anong mangyari Okay, sa iyo, sige. hindi niya ipahintulot. Sige. Kasi ako naniniwala ko walang kinalaman ng Diyos sa mga rebulto nyo talaga, promise. Okay lang, wala namang Bro, problema, bro. mm. Na ang pagpangaral namin o ang turo ng simbahan, hindi naman para paniwalain ka. No? Kundi ang Bro, paghayag ng katotohanan. At so, yes, bro Wendell. Magtanong ako kay Unmasking Unmasking. Lies. Oo. Dahil walang kinalaman ang Diyos sa rebulto. Hindi, sa Ang rebulto nyo, una I mean, kong tanong- Ang una kong tanong, kapatid, dahil ang Diyos ay walang kinalaman sa rebulto ng mga banal, sa Exodo Kapitulo 25, 19, 22, alam mo ba na ang Diyos ay nag-utos kay Moises na gagawa ng imahen o larawan ng dalawang kirubin? Sagot na ako. No? Sa mga banal, kaso yung mga rebulto hindi banal eh. Bro, Simple- tinatanong ka simple bro, sagot na lang tinatanong ka bro. Sandali, Ha? Unmasking Lies. Tinatanong ka, alam mo ba o hindi? Hindi, alam ko yung kirubin pero O, alam niya bro, Wendell. Alam mo, pero actually hindi ako naniwala sa kirubin kasi bakit yung mga Hudyo ngayon wala silang mga rebulto eh. Yan. Nakita nyo? Nababasa na sa Bible. Ayaw paniwalaan. So, kung sa Bible mismo, ayaw niya paniwalaan na ang Diyos mismo nag-utos, kahit Diyos pa nag-utos, sabihin niya parang ayaw talaga paniwalaan, useless pa rin. Useless pa rin kasi hindi naman to magical tong ginagawa natin dito eh. Kaya itong kay Unmasking Lies, ito ay isang uri ng kalapastanganan na kapag ginamit niya sa akin, bugbog sarado siya. Hindi naman talaga umuubra yung kanyang mga pangangatwiran eh. No, nung kami nagkaharap. Lagi lang siyang lugi. Ngayon, kung binabaliktad sa kanya ang kanyang reasoning, ayaw niya rin kumasa. Oh, yung ganoon din si Unmasking Lies. Yung ginagawa niya sa amin dito, pag binaligtad sa kanya, ayaw niyang gawin sa kanya. Sunod na tanong. So, Yeah, alam sige. mo ba na sa Ezekiel Kapitulo 41, 17, 22, ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan? Alam ko yun pero ayon sa mga Judaism, yun sa panahon ng hindi pa na-destruct ang first temple ni David. Ngayon nung na-destruct na, hindi na sila gumagawa ng mga rebulto. Sa pagkakaalam ko, wala nang huli tawag doon. Kaya tingnan mo ngayon sa first century wala kang mga nila ng mga rebulto, yung tawag ng mga yung simbahan ng mga Hudyo, yung synagogue. Wala kang mahukay na first century na mayroong synagogue na may mga rebulto eh. Sa panahon lang yun, David, kung totoo yun. Kasi ako, actually, Bro Wendell, agnostic ako eh, skeptic, kumbaga, duda ba? Duda na hindi ka paniwala yung kahit na Old Testament. Kaya ako, based on reality talaga ako, sinsya na, kasi ako, ganito talaga ako. Naghahanap ako ng katotohanan. Based on my observation,
hindi naman siya sa katotohanan, sa kaignorantehan. Bakit? Isang side lang ang kanyang binagbabatayan, yung nakikita niya, doon siya maniwala. Paano yung utot? Di mo naman nakikita. Paano ngayon yan? Yung hangin, di mo naman nakikita. Paano ngayon yan? Yung universe, hindi mo nakikita. So, yung kanyang pamamaraan is para sa akin isang uri ng kamangmangan. Hindi to katalinuhan eh. Bakit? Ultimo scientist naniniwala sa Panginoon, ikaw hindi. Yan ang reason kung bakit maraming agnostic dati na disgrasya sa Inquisition. Kasi masyado silang piling magaling, mga ignorante naman. Ang hindi katotohanan ng lahat sinasabi sa Biblia, yun lang. Bro, as sabi mo kasi walang imahen o ribulto doon sa sinagog. Matanong kita, nakapunta ka na ba ng sinagog kahit isa? Hindi, based on tanong ko, nakapunta ka na po ba o hindi pa? Hindi, pero Okay. I know na wala mga ribulto doon sa sinagog kasi based on first century tayo, hindi ngayon ha. Yung first century, walang nahukay na may mga ribulto doon sa first sinagog ng mga Hudyo. So kung Meron meron second pala, century. kung meron pala ngayong mga ribulto o imahen doon sa sinagoga, ibig sabihin pala mali yun? Ay mali na yun. Hindi ko rin masabi kasi ngayon yung Israel mayroon ng sinagog ni ano. Meron nga second century may nahukay yung sinagog. Bro, Ay kasama ano. Bro Romel, Yes, Napalayo yes. na tayo. nabanggit niya yung mga nahukay. So, archaeology na. No? So, alam mo ba na sa early Christian, yung mga katakom, merong mga larawan? Early as what date? Second, third Early century? Christian, during the persecution na nagtatago sila sa katakom. Hindi. Itong tanong ko, bakit persecute ang early Christian? Hindi, wag ka munang magtanong. Ang tanong ko ay malinaw. Dahil binanggit mo yung mga nahukay. So, napag-aralan mo ba, batay sa kasaysayan, na yung katakom mismo na tinataguan kung saan nagtago ang mga inuusig na Kristiyano, merong mga nakaukit na imahen? Yes, based on second and third century. Very Walang first century. Walang first century. At alam mo ba yung first Christian is yung mga tawag dito according sa mga nahukay ng mga discovery in first, second o before BC pa, na yung first Christian, totoong Christian is mandirigma. Ang sabi niya, ang first century Christian daw ay mandirigma. Di ko maisip, paano naging mandirigma persecuted nga. Pero sa kanyang unawa doon, ng first century Christian, mandirigma. Totoo ba na ang first century Christian ay mandirigma? Sige, tanungin natin sa ChatGPT kung totoo ba na ang first century Christian ay mandirigma. Eto, sabi ko dito ang first century Christians ba ay mga revolt o mandirigma? Sagot, hindi. Hindi. Ang first century Christians ay hindi mga revolt, mandirigma o revolusyonaryo. Narito ang verified historical facts na tugma sa strict history at biblical Catholic context ayon sa preference. Okay? Ano ba talaga sila? First century Christian historical facts, sila ay peaceful religious minorities, hindi mga mandirigma. Sa panahon ng Roman Empire, ang mga unang Kristiyano ay kilala sa pagiging di marahas, mapagpakumbaba at ayaw makidigma. Ngayon, ano pa sabi dito? Hindi sila lumalaban sa pamahalaan, hindi sila natatayo ng hukbo, wala silang rebellion laban sa Roma. Number 2, ang pinanggagalingan akusasyon na revolt ay galing sa mga kalaban nila.
Sa Acts of the Apostles, sa mga Hudyo o Romano ay minsang nag-aakusa na sila gumugulo o nagpapasiklab ng sigalot. Pero, accusation lamang yon. Hindi totoo. Ang mga Kristiyano ay nagmi-meeting ng tahimik sa bahay-bahay, house churches. Wala silang political agenda. Ang Kristyanismo noon ay religious movement, hindi political rebellion. Ang pangunahing turo nila ay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pagsunod sa otoridad, pagpasensya sa pag-uusig, pag-asa sa muling pagkabuhay. Wala silang tinuturo na pag-aalsa laban sa imperyo. Bakit sila inuusig? Hindi dahil sila revolusyonaryo, kundi dahil tumanggi silang sumamba sa emperador. Iba ang Diyos na kinikilala nila. Ayaw ng Roman society sa mga bagong relihiyong hindi approve. Pero sa kabila ng persecution, hindi sila lumaban. O sabi mo, mandirigma. Hindi sila naging mandirigma. Hindi sila bumuo ng anumang militanteng grupo. O summary, straight facts. First century Christians were not rebels. They were not warriors. They were not political revolutionaries. They were a peaceful, persecuted religious community focusing on worship, charity, and moral transformation. Yung mga pinagsasabi na ito ni Unmasking Lies, bunga lamang ng kanyang kaignorantehan. Sabi ko sa inyo yung kanyang pinapakita hindi katalinuhan kundi kaignorantehan. Yung nagre-revolt baga yung kaya sila pinagpapatay, kaya nga sila hinuhuli at saka sinunog yung mga testament, yung mga scroll, kasi doon sila humugot ng kanilang lakas doon sa mga prophesying Messiah. At yung Messiah na yun ay hindi Diyos, kundi tagapagtanggol ng Israel, ng bansang Israel. Ay meron doon. Halimbawa yung naghukay sa Saan na history natin mabasa yan? I-search mo. First Jewish Roman War. History mabasa natin. Anong libro? Jewish Roman War. Na sila warrior. Ang sabi niya, yun daw ay mababasa sa Jewish Roman War. At tanungin natin si ChatGPT, no? Anong sabi ni ChatGPT dyan? Ayon sa Jewish Roman War, mga mandirigma daw ang mga member ng 1st century Christian. Totoo ba yon? Anong sagot? Hindi totoo. At ito ay napakalaking historical error na madalas inuulit ng mga taong hindi nag-aaral ng tunay na kasaysayan. Sabi ko sa inyo, yung kay Unmasking Lies, ka-ignorantihan. Fact check. May connection ba ang 1st century Christian sa Jewish Roman War? Wala. Ang Jewish Roman War noong 66 to 73 AD, per century ba yan? Ang Jewish Roman War to 66 to 73 AD ay pinamunuan ng Zealots, Sikari, ilang radical nationalist Jews na ang layunin ay political at militar. Palayain ang Hudiya mula sa Roma. Samantala, ang 1st century Christians ay mostly peaceful Jewish converts and Gentiles. Walang armas, walang partisipasyon sa pag-aalsa, ayaw sa karahasan, may malinaw na turo, love your enemies, at higit sa lahat, si Jesus mismo ay tinanggihan ng landas ng war o revolt. Nang tawagin siya ng ilan para maging political messiah, tumanggi siya. Nang gumamit ng espada si Pedro, pinagalitan niya siya ni Jesus. So, paano magiging mandirigma ang mga tagasunod? Ano mga nilalabanan ng Jewish Roman War? Ang gera ay ethno-nationalist uprising. Layunin, military independence. Pinamunuan ng mga grupo na ayaw sa Roman rule. Ito ay hindi kilusang Kristiyano. In fact, karamihan sa unang Kristiyano ay tumakbo palabas ng Jerusalem bago pa magsimula ang digmaan. Ayon sa historical records, Eusebius, early Christian historians. Bakit may nagsasabing Christian warriors kuno? Dahil sa dalawang maling akala, tinatawag nilang Jewish believers, ibig sabihin Christian na daw. Para ang mga Hudyo sa war hindi followers ni Christ. May mga sect noong panahon na naghalo ang Jewish Messianism at militant nationalism pero hindi sila mga Kristiyano. These include Zealots, Essenes,
Sicari. They are not Christian groups. Anong tuloy na ebidensya? History confirms. The first Christians avoided violence. They never fought Rome. They were persecuted precisely because they did not join rebellions. They were known for martyrdom, not military action. Anong kalukuhan niya ni Unmasking Lies? They died praying, not fighting. Final answer. Hindi kailanman naging mandirigma ang first century Christians at wala silang partisipasyon sa Jewish-Roman War. Ang mga nagkikipagdigma ay mga radical Jewish nationalist groups, hindi mga Kristiyano. So talaga si Unmasking Lies talaga kahit kailan wala talagang talaga. Puro haka. Ewan ko na lang. Paano kaya tutubo ang kalaman ng taong yan? Puro haka ang mga pinagsasabi. So, yan ay isang palatandaan na yung kay Unmasking Lies, siya yung na-unmask dito Siya yung na-unmask. Isa na nakipagsubukan ng taong to siya yung na-unmask Oh, meron ka naman dyan siguro internet. I-research mo yung first Jewish-Roman War at saka Kitos War at saka yung last is Bar Kokhba Revolt. Na yung si Bar Kokhba, yung si Bar Kokhba iniisip ng ilang Hudyo na siya ang Misaya. May binabanggit siyang Bar Kokhba. Sabi niya kanina, ang mga members ng first century Christian ay mandirigma. Tapos ngayon binabanggit siyang Bar Kokhba na kinikilalang Misaya. Yan tanong, si Bar Kokhba ba ay Misaya na kinikilala ng mga sinaunang Christian? Basahin natin. No? Sabi dito, sino si Simon Bar Kokhba? Simon Bar Kokhba ay isang Jewish military leader na namuno sa Bar Kokhba Revolt laban sa Roman Empire noong 132 to 135 AD. Importante, wala siyang kinalaman sa mga Kristiyano. Hindi siya Christian. Hindi siya leader ng mga Christian at lalong hindi siya bahagi ng first century church. Ito talaga si Unmasking Lies. Argado ng kasinungalingan ng taong to. Ang Misaya kasi ng mga Jewish in first century, hindi naman mandirigma yun. Liberator, yung Wala na tayo, Bro Wendell. Papalayasin yung mga ipalayasin yung mga Romano. Yun ang Messianic. Oh. Okay. Nalayo na tayo Doon pa tayo sa Revolto. Napunta na tuloy tayo. Dahil ikaw mismo ang lumayo, lalo na paggamit sa history, ang hindi history lumayo. sa Europe before modern times by O'Brien, page 181, ito ang rason kung bakit sila tinutuligsa at inuusig. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. Magsagot na The ako. Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yun ang dahilan sa early Christian yan. Sinong may sabi? Second century, third century. Catholic nag-exist na. First century. Na wala. Sila'y inuusig because the Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Sandali lang, bro. Ano ba yung si Burbayan? Sino ba yung pinanggit mo? Historian ba yan siya? Or ano yung data analyst niya na yan sabi niyang ganun? Ganun yun Ganun yung mag-research Ang sabi niya, ganun daw ang mag-research. Alamin ang data analyst ng isang researcher. Yung sa Wikipedia ginamit niya, inaral ba niya ang sino ang historian nun? Wala rin naman Talaga si Unmasking Lies, puro pasikat na to sa kanya pasikat lang to Bro Wendell. Unmasking Lies. Nabanggit mo yung Jewish-Roman Wars. Tanong kita, bro, dyan ba ay patukoy sa mga Kristiyano? Yes, i-research mo yan. Yan yung mga yung persecute ng mga Romans kasi pag sabi ng Christians. Gusto mo basahin ko, bro? Mayroon siyang leader. Hindi, sige, basahin, bro. Basahin mo yung, saan ka nagbasa? Sa Wikipedia? Nakikita mo ba dyan, mga kapatid, yung aking Bar Kokhba Revolt, basahin mo lahat.
Ito, Si Simon sabi mo Barcoba kasi na lang. Jewish-Roman Wars. Sandali, sabi mo Jewish-Roman Wars, patuko yun sa mga Kristiyano. Sabi mo sabi mo yan. Hindi. Okay, sandali, Ang sandali. pulugat dyan. Sinabi mo yun. Maraming nakikinig. Babasahin ko muna. Ang sabi niya, wala raw siyang sinabi na yun ay sa Christian. Ang liwanag na sinabi niya kanina, yun ay sa Christian. Bro, Wendell. Bro, Masking Lies. Ah, Nabanggit mo Wendell. yung Jewish-Roman Wars. Tanong kita, bro. Diyan ba ay patukoy sa mga Kristiyano? Yes, i-research mo yan. Yes, i-research mo yan. Tamo? Sinungaling talaga to eh. The Hindi Jewish-Roman patukoy. Wars were a series of sinabi niya large-scale revolts by the Jews of the Eastern Mediterranean against the Roman Empire between 66 and 135 CE. The first Jewish-Roman War, 66 to 73 CE, and the Bar Kokhba Revolt, 132 to 136 CE, were nationalist rebellions striving to store an independent Judean state, while the Ketos War was more on ethno-religious conflict, mostly fought outside Judea province. Saan dito yung Kristiyano, bro? I-call mo yung naka-highlight dyan nung Simon Barcoba. I-search mo Simon Barcoba. Hindi, saan dito yung Kristiyano? Sabi mo kasi Jewish-Roman Wars is Hindi refer nga. to the Christian. Saan? Di, sabi ko nga. Wala, yung, wala bro. Walang Christian dito, bro. Walang Christian. Pasapan mo. Di mo kasi makikita yung bigla-bigla. Paano mo kasi ako, pasangitin mo ako, ba't papunta tayo sa Chris? Okay. Mga kaibigan, so dito, siya ang ating i-unmask. Ang sabi niya is, kung babasahin daw sa sa Bar-Kokhba Revolt, lalabas daw doon na Christians daw yung yung tinutukoy doon na mga na Jewish Roman War, no? So, eto yung Bar-Kokhba Revolt. Yan ang Bar-Kokhba Revolt. Kung may titingnan ko, may nakalagay ba dyan na sila ay Christian? Eto tayo, ating hanapin yung word Christianity. Christian, eto. Yan o. Impact on Christianity. Although Christians regarded Jesus as the Messiah and did not support Bar-Kokhba. Paano nangyari na Christian yung naniniwala kay Bar-Kokhba as the Messiah did not support Bar-Kokhba? Sino talaga si Unmasking Lies, napakasinungaling. So siya yung na-unmask. The more na naglalahad siya ng kanyang palaisipan, siya yung na-unmask. Kasi nga, yung si Simon Barcoba is Messiah. Yung Messiah kasi is, sa Greek yan is Christos, Kristo. Yung tagasunod siya, di Kristiyanos. Yung tagasunod siya, di Kristiyanos. Yung tagasunod siya, di Kristiyanos. Tuara. Sabi niya, si Simon Barcoba, kinikilala na Messiah daw. Kaya mga followers ni Barcoba, Christian. Ano ba naman to? Ano ba naman klaseng utak ng agnostic na ito? Nakakahiya. Ha? Ang lakas ng loob ng pakilalang agnostic, kabubuhan naman palang unawa. Dahil daw kinikilala daw sa Simon Barcoba ng ibang tao, hindi ng Christian na siya daw ay Messiah at yung Messiah sa Greek is Christos. Therefore, ang mga followers ni Simon Barcoba daw, Christian. Buot-buot rin tahanan Taka-taka lagkuan, interpret. Ganun yun pa. Halimbawa, Bilma. Si Bilma ang Bilman yan. Kaya Bilma. Ganun yun, Christian. May tagasunod na isa Kristo. Ganun yun. Romel, Hindi yan religion per century. Hindi yan religion per century. Yan ay Yes, bro, John Ray. Jewish Messianic Movement. Hindi, Okay. Jewish Messianic Movement yung Christian. Ibig mo bang sabihin, bro, yung Barcoba, bro, ay Kristiyano yon? Yes, kaya si Okay, Barcoba basahin is naman natin, basahin natin, para isang mas klaro, Messiah. bro. Basahin natin para mas klaro, hindi tayo gumagawa dito ng kwento, okay? The Barcoba Revolt, Hebrew, Mered Hebrew Barcoba,
or the Jewish expedition, as the Romans name Latin Expeditio Judaea, was a rebellion by the Jews of the Roman province of Judea, led by Simon Bar Kokhba against the Roman Empire, fought 132 to 136 CE. It was the last of three major Jewish-Romans wars. So, it is also known as the Third Jewish-Roman War or the Third Jewish Revolt. Some historians also refer to it as Second Revolt. Saan diyan dito yung Kristiyano, Hindi, bro? Sabi mo Kristiyano yung Bar Kokhba. Hindi. Yung si Simon Bar Kokhba. Tinatanong kita, sabi mo oo. Kalawang beses na yan, si Simon Bar Kokhba nga is isang Misaya. Kristiyano siya dahil gusto mong palitan ng Kristiyano? Kinontra ng sariling sagot. Sabi niya kanina, yung follower ni Simon Bar Kokhba, yun ang Kristiyano. Ngayon ito naman, kiniklear naman niya dito na si Simon Bar Kokhba mismo ang Kristiyano. Ay naku, utak talangka. Iba naman to, magsalita. Sabi niya, ang follower ni Simon Bar Kokhba ay Christian. Kasi si Simon Bar Kokhba, kinikilala daw Misaya ng ibang mga Jewish. Kinikilala siya Misaya. Therefore, ang kanyang follower is, at ang Misaya sa Greek is Christos. Then yung kanyang follower, Christian. Ngayon naman, sabi naman niya dito, na si Simon Bar Kokhba mismo, ang Christian. Ay, nako. Ano na tumatakbo sa utak ni Unmasking Lies? Sabi mo, mabasa na siya ay Kristiyano. Saan mabasa? Basahin mo nga, patuloy pababa. Sige, basahin natin patuloy pababa. Sige. Samong Diyos. Sige, patuloy. Basahin ko patuloy pababa, ha? It was the last of three major... okay, tapos na dito. Okay, sa baba. The revolt erupted as a result of religious and political tensions in Judea following on the failed first revolt in 66 to 73 CE. These tensions were related to the establishment of the large Roman military presence in Judea, changes in administrative life, ano yan? And the economy, together with the outbreak and suppression of Jewish revolts in the diaspora. The proximate reasons seems to be the construction of new city. Alien, ang dami dito, bro, pero hindi ito nababasa. Basta bro, meron akong nabasa diyan na si Simon Bar Kokhba, kinilala ng mga Hudyo, yung na isang Misaya. Pero hindi siya Kristiyano. Hindi, yung tagasunod niya is Christian kasi mayroon siya Kristo. Kahit kinikilala siya ng Misaya, hindi siya tinatawag na Kristiyano. Hindi, yung tagasunod niya, sila mga Hudyo yan sila. Kasi yung Kristiyano hindi yan religion in first century. Ito yung mabasa natin, bro Romel, ipatuloy mo yon sa nicknames. During the revolt of Jewish, ipatuloy mo saan dito banda, bro? During the revolt. Okay. Saan dito banda? Okay. Ito pa. The Bar Kokhba revolt resolved the extensive depopulation of the Jewish communities of Judea, more so than during the first Jewish-Roman War. Some scholars describe it as genocide according to some scholar. Yun nga, some scholars nga. Ano ba yan? Babasahin ko ba? Some scholar. Basahin mo nga. Saan dyan? Okay. Yung some scholar, patuloy. Some scholar describe as genocide. According to Cassius Dio, 550,000 Jews perished in the war, and many more died of hunger and disease. 54 fortresses and 985. Tigil lang kasi hindi niyo talaga naintindihan yung hindi siya naintindihan, bro. Saan dito, bro? Saan dito na Kristiyano ito, bro? Walang mabasa. Walang huli na Kristiyano. Walang nabasa na Kristiyano, pero yung mga first Christian, walang mabasa nga first Christian. Kahit na yung walang mabasa, pero yun ang ibig sabihin doon eh. Yung Misaya eh. Alana. So nag-invento ka. Hindi, invento. Hindi.
Bro Di, Romel. Yes. basahin mo lang yung mga Bro, istoryan bro, gaya wait ni lang. David Bro. Fitzgerald. Oh. Alam Wait mo lang, ba bro, yung sinasabi niya bro na Kristiyano daw itong si Barcoba ay ito pala, yung Hindi. Jewish Christian pala regarded Jesus as the Messiah did not support Hindi. Barcoba. Did Did not not support. support. Ano yung did not support? pala eh. Anong klase? Hindi Ito pakita sumuporta. natin sa screen Wala. ito. Pakita Wala natin pong para Jesus. makita yung Oo, analysis ha. Wala Papakita na, ko wala po na, mga Bro kapatid Romel. ito ha. Although Jewish Christian regarded Jesus as the Messiah and did not support Barcoba. Yan, hindi nila sinuportahan Wala. pala. Wala pong Jesus in first century, Bro Romel. Walang historian. No Wala history na. found. No history found yan si Jesus. Hindi. Ah, Gawa lang yan ng Biblia. Imagination Oh. lang niya yan. Pero Oh, bro, imagination. Romel, lagbas na po tayo. Sige. Okay, So Bro Romel. paano yung revolto? Gagawa na lang ako at pagbabasagin ko sa Bro, harap nyo. Bro Romel. Bahala ka na. Sandali lang bro, unmasking lies, isa-isa lang, isa lang po ako. May Bro, John, sasabihin ano po lang yan? ako, Bro Romel. Dahil Hindi, nabasa- Hindi, ganito na lang. Ni isa man sa inyo, hamunin ko. Gagawa tayo ng maginong debate. Papatunayan ko, yung first century ng mga Christian is mga Hudyo. At hindi, Bro, at tatanggapin yung ko bro. religion. Pumunta ka ng Iloilo, Sige. face to face tayo bro. Tatanggapin ko bro. Hindi. Sige, paplitihan mo ako. Ikaw lang. Ikaw yung naghahamon eh. Saan ba si Face to face. Unmasking Lie dahil parang Cebuano siya? Ikaw si Buano, si Bro Duwende na lang. Face to face kayo. Sige. Ganito. Sige, papatunayan ko, based sa mga historian, na yung mga first century Christian is Jewish at hindi yung Christian na pinusudyos ni Constantine. Yun ang patutayan ko. So, payag ka, Bro Wendell? Sige. Sige. Bro Based sa mga Unmasking ebidensya. Lies. Hindi Bro sa based Unmasking Lies. in Base sa historia. referensya na hindi katulad ngayon na ang referensya ay nagiging diferensya. Bro, Hindi Bro nyo kasi Unmasking alam. Lies. Hindi nyo kasi alam ang tunay na na history ng first century. Pasingit Tingnan nga mo yung po. mga So alam namin ang history, ngayon lang namin na-discover na yung history ginawa mong history. hindi. Yung history, bro, is may patunay, ganun yun. Bro, Yung history Unmasking nyo, Lies. walang patunay, walang ebidensya ni katiting archaeological facts, wala kayo eh. Puro lang kayo Agnostic- Biblia. Agnostic ka ba, bro? imagination mo. Hindi yung imagination. Kaya kung meron, may pakita ka ba na ebidensya? Yan po marami. Meron. Ano? So, Ano per century? Hindi harap nga mo nag-exist na nga. sa debate. At kung harap ka sa Sige. debate, Sige, kakasan natin. pakita ka sa mukha mo, ha? Sige. Pero magmamast ako. Sige. Kasi makita ko na ng mga lumon ko eh. Ano? Lumon ba? Ano nga? Tagalog yan. Yung mga kapatid ko, mga religyoso pa naman yung sa iba. Ako lang kasi ako lang kasi natauhan eh. Romel, Yes bro. Bro, Wendell. lagbas na po tayo. Sige po. Maraming salamat. Anyway, thank you so much brother Unmasking Lies at nawa po ay Bro makapasok Romel? po bukas, no? Thank you so much. At ako Bro natatawa Romel? talaga. Yes, Bro Angel. Yes, itatanong ko lang kasi sabi nabanggit niya agnostic siya eh. So that means agnostic, Bro Unmasking, nandiyan ka pa ba? Nandito. Okay, nandito siya, bro. Bro Unmasking, sabi mo agnostic ka, tama po ba? Unmute mo na Bro Unmasking Lies dahil meron pang pahabol na tanong si Bro Angel. Bro Unmasking Lies, nandiyan ka ba? Bukas na lang siguro Bro Angel kasi busy na. Busy na siya, ayaw niya. Sige, dahil magtatapos na rin tayo at pasensya na po sige mga po. kapatid. Dito po kay Bradniel, Katoliko Candado, Manny, Archie Villa Carlos, kay Prince Dave Panday, at saka kay INC 33AD. Pasensya na po mga kapatid dahil hindi po namin na-cater yung katanungan ninyo. But anyway, we enjoy po ng ating program at we learn a lot. So maraming salamat. Bro Romel, Yes, Bro John Ray. 30 seconds lang. Since nabasa mo na yung referensya niya, Bro Romel, na wala talaga doon sinabi sa referensya niya, ang pagkahulugan ng sinabi niya, hindi na dapat siguro siya unmasking lies. Masking. Nalantad ang kanyang lies. Masking lies na. Okay. Nalantad na yung lies niya. Okay. Anyway, thank you so much, Brother John Ray, Brother Wendell Talibong, Brother Tata, at saka kay Brother Angel, Ate Edna. Sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusuporta po sa atin pong punto por punto, sa prayer nyo po, sa mga support na binibigay nyo, financial, spiritual, prayer.
sa lahat-lahat po ng inyong ginagawa po na effort sa pag-share po ng ating channel po upang lumago at lumago pa tayo. We are lagpas na po ng 80,000 subscriber yung punto por punto at going to silver button na po tayo mga kapatid. Continue lang po mga kapatid no, sa pagbibigay ng kaalaman sa ating mga kapatid at ating mga kapanampalataya at maging sa kaibayo po natin sa pananampalataya. At Ate Edna, are you still there?